Dito tayo, sunod mga kababayan. Speaking of Sobina, nako, eto na. Speaking of Sabina, mga kababayan, dito tayo kay Leandro Libeste. Speaking of Sabina, si Leandro Libeste, mga kababayan, ay pinadalhan na po ng show cause order. Nako. At bukod doon, mga kababayan, dahil may show cause order, ay plano pang mag-abroad. Nako, tatakas pa. Nako, tatakas pa ang aso. Nako, ganito naman talaga mga kababayan. Yeah. Pagkatapos mong mangagat, pagkatapos mong manahol, nung ikaw ay dadamputin na, magta-travel ka na? Ito na mga kababayan, Diyos mio marimar. Ito na ha. Tsan-tsaran! Pakinggan natin mga kababayan. Ay wait lang. Basahin ko muna ito. Just in ng Abante News Online. Basahin ko lang ha. Just in, naglabas na ng show cause order ang Energy Regulatory Commission o ERC laban sa solar para sa Bayan Corporation or SPSB dahil umano sa operasyon nito sa Occidental Mindoro at sa pagpataw ng singil sa kuryente ng walang kaukulang regulatory approval. Nako po mga kababayan show cause order. 4 hours ago, naglabas ng show cause order. Patay kang bata ka. At bukod dyan, mga kababayan, dahil may show cause order, eto na. Pakinggan natin, mga kababayan. Kinumpirma ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang planong paglabas ng bansa sa loob ng ilang buwan. Kasunod ito ng ulat na nagsumite ang kongresista ng travel clearance para sa overseas trip sa mga teritoryo at bansa sa Asia, Europe, Middle East at North America mula February 8 hanggang July 26. Sa isang pahayag, iginiit nitong humihiling siya ng Travel Authority sa pakiusap na rin umano ng mga kinatawan ng administrasyon na magpunta muna siya ng ibang bansa at itigil ang paglabas ng mga ebidensyang nag-uugnay sa ilang opisyal ng gobyerno sa mga maanumalyang proyekto na Huwag mong idahilan yung maanumalyang proyekto dyan sa flood control ni Cabral. Bakit? Ang dahilan dyan, kaya katatakbo at iiskapo. Bayaran mo na yung 24 billion mo utang, oy. Binayaran namin yan ng halos 2 taon. Nagbayad kami ng kuryente ng 2 taon na palpak na serbisyo mo. Ibalik mo ang pera namin, Lipiste. Ayan, nilabasan ka na ng show cause order, idadahilan mo na yung nilabas-labas mong ni Cabral, wala kaming pakialam dyan sa ilalabas mong listahan ni Cabral. Ang paki namin, ibalik mo yung palpak mong serbisyo dyan sa solar mo na 24 billion na multa. Ayan na. Pagkatapos mong singilin ng 24 billion, ngayon tatakas ka. Dapat hindi payagan ng gobyerno yan hanggat hindi niya ibalik yung 24 billion. Nako, mga kababayan. Ano to? Lokohan lang? Ano to? Palakasan? Hindi porket nanay mo ay senador, makakalusot ka. Ako po'y nananawagan sa kaukulan ng gobyerno ng Pilipinas. Sana po wag niyong payagang makalipad si Lipiste. Ibalik niya muna yung 24 billion na utang niya sa binabayad natin at inabuno natin sa kuryente na tumanggap siya ng 25 years prangkisa, hindi naman niya magampanan. Ibalik niya muna ang pera. Pagkatapos niyang ibalik ang 24 billion, hala magala ka kahit saan mo gusto. Ibalik mo yung niloko mong 24 billion. Bago ka mag-travel around the world. Diyos ko naman. Ganyan na ba ang lusutan ngayon kapag ka mabisto, magsilayasan? Nako. ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ipinaabot umano ang request na ito ng high-level representatives ng administrasyon sa kanyang inang si Senator Loren Legarda. Ngunit paglilinaw ni Leviste, hindi siya mananatili sa labas ng bansa sa buong panahon ng 5 buwan. Plano rin niyang bisitahin ang Filipino communities sa mga bansang balak niyang puntahan. Pero handa umano siyang humarap at magsalita sa Kongreso anumang oras na imbitahan o pahintulan
mapapahintulutan siya tungkol sa anumang issue. Walang inilalabas na kopya ng hiling na travel authority sa Leviste at wala pa ring pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay ng issue. Naging kontrobersyal si Congressman Leviste sa mga paghahayag nito ng nilalaman ng budget documents ng DPWH o tinaguriang Cabral Files na nagdadawit umano sa ilang opisyal ng gobyerno Ma'am sa Winifred, mga ito po. anomalyang proyektong infrastruktura kabilang na ang flood control projects. Ngunit kamakailan din ang mahalungkat ang issue sa solar firm na pagmamay-ari ni Leviste matapos patawan ng Department of Energy ng nasa 24 billion pesos na multa ang kumpanyang iniuugnay sa kanya dahil sa umano'y kabigo ang matupad ang kontrata nito. Rosalie Goz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Ayan. Huwag nyo pong payagan yan. Ako, dapat may magprotesta na nito eh. Dapat nga, pag mga, alam nyo sa totoo lang, yung mga ganito, di ba, na may mga issue na, may mga nakabinbin na mga reklamo, dapat hindi na ito palabasin. Dapat meron sanang mga kongresista o senador na gagawa ng batas, no? Kapag ka isang tao na akusado, sangkot, dawit, or may kakaharaping kaso, na file man o hindi, na proseso pa man o hindi, at least, sangkot ang pangalan ay hindi na papayagang makalabas ng bansa. Kasi ganito ang gagawin nilang, scapegoat ang tawag dyan. Ang rason nila gagala, ang rason nila mamasyal, pero itatakas nila ang kanilang sarili para makalayo sa mga pananagutan nila. Nako mga kababayan, dapat kapag ganyan, no, sana hindi payagan, di ba? Oo, sana hindi payagan yan, mga kababayan. Itong style niya na pa-travel daw, Asia, Europe, Amerika. Nako, hindi to mga kababayan. Irarason nila dyan, travel, pasyal. Yung pala, naghahanap ng matataguan. Nako, wala na. Dahil sa 24 billion, hanggat hindi mo ibalik yung 24 billion na yan, multa sa'yo. Huwag kang lumayas. Ibalik mo muna yung multang 24 billion. Hala, sige, pag nabalik mo na, maggala ka hanggat saan mo gusto. Lumipad ka kung saan mo gusto. Nako, ito yung mahirap mga kababayan eh. Diba? Nako, pagka dating na pinatawa ay nilabasan ka na ng show cause order, no? Dahil sa ginawa mo sa Mindoro, tapos may 24 billion ka, dalawa na reklamo sa kanya. Bakit mga kababayan, ito yung sakit ng mga politiko dito sa ating bansa? Wala bang politiko na gumagawa ng batas na kapag ka isang politician dawit, sangkot ang pangalan, hindi pwedeng lumabas? Sana no, alam nyo sa totoo lang, kung pwede lang ako tumakbong kongresista o senador, isang gawin kong batas, ganito. Kapag may mga politician, or kahit sino, ma-politician ka man, ma-businessman ka man, or ma-ordinaryong Pilipino ka man, kapag sangkot ang pangalan mo sa isang krimen, process pa or under processing or ipaprocess pa lang, kailangan hindi ka pwedeng lumabas at i-detain na. Kasi number one mga kababayan, katulad kay Bato, alam ni Bato sa sarili niya na may warrant siyang parating kasi sangkot na siya sa crimes against humanity ni Digong. Anong ginawa niya? Nagtatago. Dapat kapag ganyan, na marinig mo na may ganito, ikulong na diretsyo. So kapag ka napatunayan na hindi ka sangkot at wala kang kinalaman, pakawalan. Diba? Pero hanggat under processing pa, nakadetain na agad. Ganun dapat mga kababayan. Sana si Yussi Claire Castro kung tatakbong congresswoman yan, dapat isa sa mga batas na gagawin niya yan. No? Na may mga politician na kapag dawit sa issue, dawit sa korupsyon, dawit sa katiwalian, hindi pwedeng lumabas ng bansa at hindi papayagan na makalabas. Dapat ganyan, mga kababayan. No? Dapat ganyan. Kasi ang style na gagawin nila yan, lalabas. Kunwari, mamasyal. Tapos magtago ng pera. Tapos habang nakulong, kasi di ba, once na makulong yan sila or nakadetain, ipipraise yung asset. So paano mapipraise yung asset kung habang hindi pa sila nakulong, itinakas na? Katulad kay Saldico, alam niyo yung style ni Saldico kung bakit hindi nauubusan ng pera? Bukod sa nakapraise yung 200 plus na bank account niya, meron siyang pera na crypto. Sa crypto niya dinaan, cryptocurrency. Ibig sabihin ng crypto, magagamit kasi yan sa Europe at sa Amerika.
Pwede mong ilagay sa crypto money, pwede mong i-cash money. May ganyan kasi mga kababayan. Kaya yan ang mga teknikan ng mga utak kriminal na politician. Para hindi ma-praise ng AMLAC itong kanilang mga bank account, meron silang mga crypto account. Diba? Ako, itinuro ko na sa inyo ha, mga kababayan. Itinuro ko na sa inyo. Baka yan din ang gagawin ngayon ng mga politician na sangkot sa pagnanakaw. Kaya kung nagulat kayo mga kababayan kung bakit ito si Henry Alcantara, saan galing ang mga pera na pinagbabalik nila na nakapraise naman ang mga bank account nila? Kasi po mga kababayan, bukod sa nakapraise na bank account, merong mga cronies yan. May mga tao na inutusan nila na doon i-deposit ang pera. Bukod sa mga taong nakapaligid sa kanila na doon diniposit ang pera na mga ninakaw nila, meron silang account na crypto account. So kung ang bangko niya ay cash ang itinitrace ng government, hindi alam ng government na may crypto pa. May ganyan mga kababayan. May mga ganyang style. Either, ipangalan mo sa kamag-anak mong malayo, sa kaibigan mo, sa driver mo, sa pinsan ng asawa mo, sa pamangkin ng asawa mo, sa lulo ng asawa mo, hindi mo naman ka-related yun eh. So, pag panahon na ibalik mo yung pera, pwede mong withdrawin doon sa kanya galing. Diba? Kasi hindi naman matitrace yun ng government, no? At ng otoridad. Kasi, ang ititrace lang nila doon at ang ihuhold nila ay yung pangalan mo lang. Paano yung pangalan ng kapatid ng asawa mo, bayaw mo, pinsan mo? Diba? Kaya nagtataka ngayon, mga kababayan, ang gobyerno ng Pilipinas kung saan galing ni Henry Alcantara ang mga perang daan-daang milyon, inaka-praise na ang kanilang mga bank account. Ganyan ang style ni Saldico. Kaya nagtataka tayo na praise na lahat ng bilyon-bilyong pera ni Saldico, bakit may pera pa rin siyang ginastos ngayon? Kasi bakit? May crypto account si Saldico na $100 million. Biruin ninyo, $100 million. Saan mo hahanapin yan? $100 million? Crypto? Kasi sa crypto, pwede kang magbayad yan via QR code. Kahit ako nag-trade in ako sa crypto, meron din ako. Nanganganak every minute yan. Merong magda-down, merong a-up. Lalo ngayon maganda mag-trade in sa crypto kasi ang taas ng gold. Once na mataas ang gold, mataas ang trade in sa crypto. Diba? Dapat mga kababayan alam na ni John Vic Rimulya yan. Alam na ni John Vic yan. Kasi diyan nila nalaman na sa crypto si Saldico gumamit ng pera. Mautak si Saldico, utak kriminal. Kaya itong kay Lipiste, nako, iwasan niya, ingatan yan. Kahit i-hold mo mga bank account niyan, kung may crypto yan, diba? Connected yan sa stock. Yes, Ma'am Itchen Blue, totoo yan. Diba? Yan yung mga IQ option, diba? Yung mga inaano ni Sainab, diba? Yung pag nag-vlog si Sainab, mayroon siyang mga trade-in traders. Yan yung mga ginagawa ng mga kabataan, na mga kalalakihan sa Singapore. Mga traders, ang tawag sa kanila. Sa crypto sila nag-trade, no? Nagninegosyo sila sa crypto, pero kahit hindi sila nagtatrabaho, nagpapaganda ng katawan, nagji-gym-gym, di ba? Pasyal-pasyal, pupunta ng mga Starbucks, pupunta ng mga malls, di ba? Pupunta ng iba-ibang bansa. Kasi hindi sila napapagod na magtanim ng palay, magnegosyo, magpa-deliver ng kung ano-anong mga negosyo. Hindi. Sa traders sila, sa trade sila nagninegosyo. Nasa computer lang, nasa laptop lang, sa iPad or sa cellphone mo lang siya titignan. Ganon siya, mga kababayan. Dapat alam yan ng Pilipinas. Kaso medyo mababa pa ang ano ng Pilipinas, hindi pa modernized. Sa ibang bansa, malakas ang crypto tradings, no? Kaya si Saldico dyan sa crypto nag-imbak ng pera. Diba? Sa crypto siya nag-imbak ng pera. Kaya kung magtataka kayo, bakit hindi naubusan ng pera? Ganyan ang ginagawa ng mga politician. Kaya dapat nga, merong isang politiko na gumawa ng batas na hanggat sangkot, under processing ang kaso, i-detain na agad. Diba? Kasi pag nakalabas yan, either itakbo nila yung pera, itago nila yung pera niyan. Kaya ito si Lipiste, ibalik mo muna yung 24 billion bago ka magala. Mga kababayan. So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon, no, sa mga oras na ito.